Una sa lahat ay gusto ko munang magpakilala muna sa inyo. Ako si Nova, 34 years old sa ngayon. At kasalukuyan akong naninirahan dito sa Santa Maria, Bulacan. Kilalang kilala ako sa lugar namin bilang masayahing tao. Siya nga pala, isa ako sa mga adik na adik sa mga storyang binabasa mo, Papa Dudut. At masasabi kong isang Papa Dudut stories sa nagpapaandar sa buhay ko. Papa Dudut, sisimulan ko na lamang ang kwento noong naroon pa ako nakatira sa Mindanao. Doon ako lumaki at nagkaisip, at nung bata pa ako ay naranasan ko na ang lahat ng klase ng mabibigat na trabaho. Nandun pa nga yung lumalangoy ako sa ilog, baha para manguha ng uway o yantok para maibenta at magkaroon ng pera. Hanggang sa lumuwas ako ng Bawan City at namasukan din bilang kasambahay para makatulong sa lola ko na siyang nagpalaki sa akin. Samantala ay hindi rin ako nakatagal sa amo ko dahil na rin sa pagmamaltrato niya sa akin. Kaya lumayas din ako at dahil sa kagustuhang kumita ng pera ay sinubukan kong pumasok sa isang resto o KTV bar. Pero dahil sa menor de edad pa ako ay hindi rin ako natanggap doon. Papa Dudut, akala ko ay hindi na ako makapagtatrabaho pa noon hanggang sa isang araw ay nakilala ko si Joey. Tinulungan niya akong makahanap ng matinong trabaho. Naging magkaibigan din kaming dalawa pero kasabay noon ay ang pagkakaroon namin ng espesyal na nararamdaman sa isa't isa. Papa Dudut, niligawan ako ni Joey at hindi nagtagal ay sinagot ko na rin siya. Pero isang gabi hindi ko akalain na malalaman ko noon ang katotohanan. O Nova, anong ginagawa mo dyan sa labas? Gabi na. Baka mapagtripan ka pa rito ng mga masasamang loob. Concerned na wika sa akin ng kakauwi lang na si Joey. Na-late kasi siya nang uwi sa aming bahay at matyaga akong naghintay sa labas kahit na madilim ang paligid. Kanina pa kasi kitang hinihintay eh. Saan ka ba nagpupunta ha? Naiinis kong wika sa kanya. Pumunta lang ako kina paring Gardo. Simpleng sagot niya. Pero may usapan tayo, hindi ba? Joey, matanong kita. Sino bang mas mahalaga? Ako o yung mga kabarkada mo? Siyempre ikaw. Sagot niya na medyo natatawa. Nova, huwag mong sabihin sa akin na nagsiselos ka. Hindi ako kumibo kasi ang totoo ay nagsiselos ako. May nadiskubre kasi ako sa kanya na siyang kinagulat ko. May iniwan palang asawa si Joey sa ibang probinsya at napag-alamang kong kasal siya dito. Ngayon pala na girlfriend kita under na ako. Paano pa kaya kung mapangasawa na kita? Hindi mo ko magiging asawa, Joey. Diretsa ko sa kanya. Bakit? Hindi tayong pwedeng ikasal, Joey. Kaya ako naaasar sa'yo kasi may sinesekreto ka sa akin. Galit na sabi ko sa kanya. Ha? Anong sinesekreto? Kunwari hindi pa niya alam ang aking tinutukoy. Na siyang ayaw na ayaw ko sa kanya. Bakit mo nilihim sa akin na may asawa ka na ha? Kumpronta ko sa kanya. Halatang nagulat naman siya sa aking natuklasan. Tungkol sa sekreto niya. Nova, sorry kung hindi ko nasabi sa'yo. Wika niya sa akin pagkatapos ay huminga na lamang siya ng malalim. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng totoo? Buong akala ko binata ka. At saka ilang buwan na rin tayo magkasintahan pero wala akong kalam-alam na may sabit ka na pala. Naiinis kong wika sa kanya. Pakiramdam ko tuloy ay niloko lamang niya ako. Sasabihin ko naman sa iyo wika niya. Pero agad ko yung dinugtungan. Kaso ang tanong kailan? Huwag kang mag-alala, Nova. Hiwalay na rin naman kami ng asawa ko. Bago ka dumating kaya wala tayong problema. Hindi na siya naghahabol pa rin sa akin kasi meron na siyang ibang ka-live-in. Pangungumbinsin niya sa akin. Pero kahit na,
Dapat sinabi mo rin sa akin ng mas maaga. Hindi yung sa iba ko pa nalaman yung totoo. Kung hindi ko pa nalaman sa kaibigan mong si Jerry, hindi ko pa malalaman. Joey, sa totoo lang, ayaw ko nang pinagtataguan ako ng sikreto. Lumapit naman siya sa akin at sinimulang lambingin. Okay, sorry na be. Hindi na mauulit yun, promise. Sa puntong yon ay lumambot na naman ako kay Joey. Baka may sinisikreto ka pa sa akin ha. Sabihin mo na ngayon. Demand ko sa kanya bago pa masira ang aking depensa. Wala na akong tinatago pa sa iyo. Sincero niyang pagtatapat sa akin. Talaga? Tanong ko na may kaunting pagdududa. Lalo siyang nanlambing sa akin. Oo be, maniwala ka sa akin ano? Nagtatampo pa rin ba ang baby ko? Huminga naman ako ng malalim dahil sa oras na yon, bumigay na ang aking puso sa kanya. Oo na, sige na. Hindi na ako magtatampo sa iyo. Basta ipangako mo lang sa akin na hindi ka magtatago pa ng sikreto ha. Oo be, promise. Sincero niyang pangako sa akin. Kung wala ka ng problema sa asawa mo, ibig sabihin ba niyan wala nang hahadlang pa sa pagmamahala natin? Agad namang siyang nagsalita para sagutin ang tanong ko. Oo Nova. Kung gusto mo, total naman nagmamahalan tayo, bakit di na lang tayo magsama? Yung parang mag-asawa, hindi man tayo may kasal pero wala nang makakapigil pa sa atin. Pag-iisipan ko, ang sabi ko na lamang sa kanya. Huwag ka matakot na sumama sa akin. Pinaghandaan ko na ito kaya makakaya kitang buhayin pati na yung mga magiging anak natin. Pangungumbinsi pa niya sa akin. Nova, handa akong maghintay sa sagot mo. Sabi pa niya sa akin habang nilalambing niya ako ng gabing yon. Papadudot makalipas ang ilang linggo ay napagpasyahan ko nang sumama kay Joey. Doon ay nabuhay na kami na parang mag-asawa. At hindi ko naman maitatanggi na naging masaya naman ako sa unang taon sa piling niya. Hindi naglaon ay nagkaanak din kami ni Joey, isang sanggol na lalaki, papadudot. Sabay naming pinalaki ni Joey ang aming anak at masasabi ko na isa kami noong masayang pamilya. Kaya hindi ko noon namamalaya na 3 taon din ang lumipas. Papadudot alam ko na mahal ako ni Joey kaya lang sa 3 taon ng pagsasama namin ay naging possessive siya sa akin at napakasiloso. Minsan ay nagkakatampuhan kami dahil doon pero dahil sa malambing akong tao ay agad din kaming nagkakabati. Samantala dahil sa paglaki ng aming anak ay napagpasyahan kong pag-ipunan na ang kinabukasan nito. Pero hindi sumasapat ang kinikita namin ni Joey kaya isang pagpapasya ang aking ginawa. Isang gabi habang pinapatulog ni Joey ang anak naming si Ron ay kinausap niya ako tungkol sa isang bagay. Sino yung kausap mo sa cellphone kanina? Seryosong tanong niya sa akin. Huwag mong pagsilosan yon. Si Lynette yung katrabaho ko lang yung tumawag. Binalitaan niya kasi ako na natanggap na siya sa bago niyang trabaho sa Pampanga. Kwento ko sa kanya. Siya nga pala Joey. Nag-apply din ako ng trabaho sa Pampanga, malaki ang sahod at hindi ko pwedeng palampasin yon. Ngunit hindi nagustuhan ni Joey ang binalita ko. Ano? Bakit naman ang layo? At saka paano na si Ron? Sino mag-aalaga dyan sa anak natin? Tanong niya sa akin. Di dadalhin ko muna si Ron kina mama o di kaya sa mga magulang mo. Alam ko naman na alagaan nila ng mabuti ang apo nila habang nagkatrabaho tayo. Ngunit hindi pa natatapos ang sasabihin ko nang biglang magsalita na si Joey. Hindi yun ang problema Nova. Bakit naman sa Pampanga mo pa naisipang magtrabaho samantalang pwede namang dito ka na lang magtrabaho? May pag-uusig ang tono ng kanyang boses. Joey, malaki ang inoffer sa akin na sweldo. Mahirap siyang tanggihan bukod sa kilala ko na yung magiging amo ko. Bukod doon ay kailangan ko na rin magtrabaho kasi lumalaki na ang anak natin. Kailangan na natin mag-ipon para sa pag-aaral niya. 2 taon na lang at magki-kinder na si Ron. Paliwanag ko sa kanya. Ngunit hindi pa rin ako naintindihan ni Joey.
Nova naman, marami namang trabaho dito sa probinsya natin. Bakit hindi na lang dito ka magtrabaho? At saka bakit ka pa magtatrabaho samantalang sapat naman ang kinikita ko? Hindi sa minamalit ko ang kita mo bilang construction foreman pero hindi sasapat yun kapag nakapag-aral na si Ron. Diretsahan kong sabi sa kanya. Matagal pa naman mag-aaral ang anak natin. Huminga na ako ng malalim dahil sa totoo lang ay nauubusan na ako ng pasensya sa aking kinakasama. Joey, pagtatalunan pa ba natin to? Tanong ko sa kanya. Alam ko naman papadudot kung ano ang totoong dahilan kung bakit ayaw payagan ako ni Joey noon. Yun ay dahil nagsiselo siya. Hindi ako nakikipagtalo sa iyo, Nova. Kaso kapag umalis ka, mamimiss kita. At saka anong kasiguraduhan ko na hindi ka titingin sa ibang lalaki doon? Biglang sabi niya sa akin. Sa puntong yun ay naubos na ang aking pasensya at pinagtaasan ko na siya ng boses. Joey naman, hanggang ngayon pa rin ba nagsiselos ka pa rin, Joey? Magtiwala ka naman sa akin Kahit kailan hindi ako titingin sa ibang lalaki kasi ikaw lang ang mahal ko. Huminga na rin ang malalim si Joey bago muling nagsalita. Oo na, nagtitiwala naman ako sa iyo Joey, kung tutuusin ako dapat ang mag-alala kasi baka pag-alis ko magkaroon ka ng iba dyan. Ibinalik ko sa kanya ang pagdududa. Ano ka ba, ibahin mo ko, Nova? Hindi ako katulad ng ibang lalaki dyan na tumitingin sa ibang babae. Stick to one lang ako sa iisa. Mahal na mahal kita, Nova. Ang sabi ni Joey sa akin. Siya nga pala, kailan ang luwas mo papunta sa Pampanga? Baka sa makalawa pa. Pero maghahanda na rin ako ng mga gamit na dadalhin ko. Inform ko sa kanya. Mag-iingat ka dun ha, Nova. At saka wag mo kaming kakalimutan ni Ron. Pahayag niya na may pagsuko. Oo, mahal ko. Iingatan ko ang sarili ko at hindi kita makakalimutan. Pangako. Ang sabi ko na lamang sa kanya. Umaasa na makakampante na siya sa narinig niya mula sa akin. Papadudot nang makapagtrabaho ako sa Pampanga ay namulat ako sa mga makabagong teknolohiya at isa na diyan ang pagsali sa mga chat groups, sa internet at sa mga clans. Sa pamamagitan noon ay marami akong nakilalang mga tao, mapababae man o lalaki. Dahil doon ay lumaki rin ang circle of friends ko. Samantala syempre hindi rin may iwasan na mapalapit sa mga lalaking textmates at may ilan na nagtangkang manligaw pero syempre pinagtatapat ko sa kanila na may asawa at pamilya na ako. Papadudot naging habit ko noon ang pagsali sa mga clans. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin ako nagpabaya noon sa mag-ama ko. Samantala makalipas ang isang taon ay wala akong kaalam-alam noon na sinundan pala ako ni Joey at dito na siya nagtatrabaho bilang construction foreman para sa tiyuhin niya. Siyempre nagulat ako noon pero naging masaya na rin dahil kasama ko na noon ang asawa ko. Sa kabilang banda para magkaroon ng oras kay Joey ay nagpa siya muna akong mag-resign sa trabaho ko. Pero papadudot akala ko ay magiging okay na ang lahat pagkatapos niya akong sundan dito kaso ay nagkamali ako. Nova, mag-usap nga tayo. Galit na kumpronta ni Joey sa akin. Ano bang problema mo, Joey ha? Bakit ka ba nagkakaganyan? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Kung sino-sino yung mga tinetext at chinachat mo sa internet malay ko ba kung lumalandi ka dyan sa ibang lalaki habang nakatalikod ako? Pag-akusa niya sa akin. Nagulat naman ako at agad na ipinagtanggol ko ang aking sarili. Ano ba yung pumasok sa utak mo ha? Hindi ako lumalandi sa ibang lalaki. Tandaan mo ito, Joey. Kahit kailan ay hindi ako nagtataksil sa iyo. Ikaw, matanong kita. Ano bang saysay ang pagsali mo sa mga clan na yan ha? Sabihin mo nga sa akin. Ano bang mabuting na idulot sa iyo ng clan na sinasalihan mo? Yayaman ka ba dyan? Aasenso ka ba dyan? Hindi naman di ba? Teka, bakit pinupuntirya mo naman yung pagsali ko sa clan? Tanong ko sa kanya. Iniiwas lang kita sa gulo, Nova. Insist niya sa akin. Na agad ko namang kinontra. Anong iniiwas? Ang sabihin mo masyado ka lang siloso.
Pati yung pagsali ko sa clan pinag-iisipan mo ng masama. Ano ka ba naman, Joey? Alam mo naman na kaya ako sumali doon ay para makipagkaibigan. Katwiran ko. Makipagkaibigan kanino, sa mga lalaki? Tila pag-uusig niya sa akin. Ikaw talaga, Joey, kung ano-ano yung naiisip mo. Napipikon ko ng sabi sa kanya. Hindi mo maiwasan sa akin ang mag-isip ng hindi maganda. Dahil sa clan na yan kung sino-sinong lalaki ang nakakasalamuha mo. Malay ko ba kung isang araw bigla mo na lang akong pagtaksilan. Lalong nag-init ang ulo ko sa kanyang sinabi. Yan ang hirap sa'yo. Wala kang tiwala sa akin. Kahit na malinis ang record ko at ni minsan ay hindi ako nanloko sa'yo, heto ka, wala pa rin tiwala sa akin. Nung klase kang asawa ha? Kung wala kang tiwala sa akin, isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi mo ko mahal. Sige Nova, bigyan mo ko ng magandang rason kung bakit kailangan mo pang sumali sa mga walang kwentang clan na yan. Ano? Panunubok niya sa akin. Joey, wag mo kong hawakan sa leeg. O maaaring asawa mo ko. Pero wala ka pa rin karapatan na panghimasukan ng mga bagay na gustong gawin sa buhay ko. Saka bakit mo ko pagbabawalan na sumali sa mga clan samantalang hindi naman ako nagkulang sa mga responsibilidad ko dito sa bahay. Hindi ako nagkulang sa anak natin at higit sa lahat ay hindi ako nagkulang sa iyo. Ngayon kung itatanong mo sa akin kung ano bang naidudulot sa akin noon, syempre nararamdaman ko ang pagiging tao ko. Nalilibang ako. Kailangan ko rin ng social life at hindi lang sa loob ng bahay iikot ang mundo ko. Patuloy na pagpapaliwanag ko sa kanya. Parang pinaparating mo sa akin na nagsasawa ka na sa amin ng anak mo? Ganun ba? Pag-aakusa pa niya sa akin. Sa puntong yon ay nagpa siya kong ibalik sa kanya ang akusasyon niya sa akin. Hindi sa nagsasawa ako pero ikaw ba? Pinagbawalan ba kitang makipag-inuman sa mga kabarkada mo? Hindi naman, hindi ba? Kasi alam kong kailangan mo rin makihalubilo sa iba. Kung ikaw ay kailangan mo ng ganon, pues ako kailangan ko rin. Joey, sinakripisyo ko na ang trabaho ko. Nilayasan ko ang amo ko para lang sa'yo kasi gusto ko na magkaroon ako ng maraming oras para pagsilbihan ka. Joey, sana wag mo akong pag-isipan ng masama kasi una sa lahat ay matino akong babae nung nakilala mo ko. At kahit kailan ay hindi sumagi sa isipan ko na mga liwa kasi mahal kita. Bukod sa malaki ang takot ko sa Diyos. Joey, kung mahal mo talaga ako at naniniwala kang mahal kita, wag mo kong paghinalaan ha. Pagtatapos ko. Papadudot ng panahong yon ay hindi ko mabitaw-bitawan ng clan dahil kumbaga naging parte na ito ng buhay ko. Yun na lamang kasi ang libangan ko bukod sa wala naman akong dapat na itago dahil wala akong ginagawang masama. Malinis ang konsensya ko at kahit kailan ay hindi pumasok sa isipan ko ang mga liwa kay Joey. Pero dahil sa halos araw-araw naming pagtatalo dahil sa clan na yan ay nagpa siya muna akong itigil muna yon dahil gusto kong maibalik ang kaayusan sa relasyon naming mag-asawa. Papadudod at yun na nga, umalis na nga ako sa clan dahil sawang-sawa na ako sa pakikipagtalo sa asawa ko. At upang malibang ay itinong ko na lamang ang atensyon ko sa mag-ama ko. Pero nung maayos na ang lahat ay muli akong bumalik sa clan. Pero sa pagkakataong yun ay tinago ko na yon sa asawa ko. Kaso dahil sa pagiging praning ni Joey ay hindi rin ako nakaligtas. Isang gabi ay umuwi ako sa bahay ng gabi na at naabutan ko si Joey na nag-aabang sa akin. Hindi siya kumikibo pero alam kong galit na galit siya sa akin. At mukhang alam na rin naman niya kung saan ako galing. Pasensya na kung ginabi ako ha. Kakagaling ko lang sa meet up. Pagtatapat ko sa kanya. Sino ba yung mga ka-meet up mo? Seryoso niyang tanong sa akin. Marami. Pero huwag ka mag-alala kasi mga babae yun. Sagot ko. Pero alam kong hindi yon sapat para makampante ang aking asawa. Hindi ako naniniwala. Hindi na rin ako nasurpresa sa sinabing yun ni Joey. Hindi kita pinipilit kung ayaw mong maniwala. Bakit mo ba hindi mabitaw-bitawan yung clan mo ha? Ano bang meron dyan at mas binibigyan mo pa ng atensyon kaysa sa amin ang anak mo?
Tila usig niya sa akin. Huwag mo akong pag-isipan ng masama. Pakikipagkaibigan lang ang intensyon ko. Insist ko sa aking asawa. Ngunit hindi tumigil si Joey sa pag-aakusa sa akin. Alam ko na ang pasikot-sikot sa mga klan na ganyan, magsisimula sa text message tapos magiging magkaibigan kayo. Hanggang sa maisipan ninyong magkita at yun na, doon na magsisimula yung mga pangangaliwa. Nova, marami akong nabalitaan ng mga nasirang relasyon dahil sa mga klan na ganyan. Alam mo Joey, napakapraning mo. Ibang kaso naman yung mga nabalitaan mo sa kaso ko. Kasi yung mga kaibigan ko sa clan mga babae. Galit na wika ko. Simula ngayon, hindi na kita papayagan pang sumali sa mga clan na ganyan ha. Pagkatapos noon ay pilit niyang kinukuha ang aking cellphone. Siyempre pumalag ako at halos magkasakitan na kami. At sino ka naman para manduhan ako? Ang sabi ko pa sa kanya. Asawa mo ko. Sagot niya sa akin sabay patikim ng malakas na sampal na tumama sa aking mukha. Bakit mo ko sinampal? Sumusobra ka na Joey. Naiiyak na ako noon sa galit. Habang naririto ka sa bahay na ito, ako ang masusunod. Simula ngayon ay ayaw ko nang nababalitaan na nakikipagkita ka sa mga ka-textmate mo na yan. Utos pa niya sa akin. Sa puntong yon ay napiko na ako. Alam mo Joey, punong-puno na ako sa'yo. Sumusobra ka na. Ginagamit mo ang pagiging lalaki mo para manduhan ang buhay ko. Joey, ilang beses na ako nagparaya sa'yo. Ilang beses na ako nagpasensya sa mga kapraningan mo. Kaso nakakasawa ka na Joey. Hindi ko na masikmura pa yung ginagawa mo sa akin. Hindi mo ako tau-tauhan. Oo, maaaring pinapalamon mo ako pero hindi sapat yon para alipinin mo ako. Joey, may sarili akong buhay at ako lang ang may karapatang mag-decide sa buhay ko. Dahil sa sinabi ko ay isang desisyon ang ginawa ni Joey. Kung ganun pala, kung hindi ka na mapipigil pa dyan sa mga kalokohan mo at kung nagsasawa ka na sa akin, sige lang. Lumayas ka na sa bahay na ito. Maski ako ay sawang-sawa na rin ako sa katigasan ng ulo mo. Tama, lumayas ka na sa bahay na ito, Nova. Ano Nova? Total naman mas mahalaga naman sa iyo ang clan mo. At paano ang anak ko? Agad siyang sumagot sa aking tanong. Sa akin si Ron, kapag lumayas ka na sa bahay na ito ay hindi mo na siya makikita pa kahit kailan. Hindi ako aalis hanggat hindi ko kasama ang anak ko. Diin ko. Pero kinaladkad ako ng aking asawa palabas ng aming bahay. Dahil sa malakas siya ay wala akong nagawa kundi ang umiyak na lamang. Hindi ko rin makakalimutan na doon na rin ako sa labas ng bahay nagpalipas ng gabi. May pagkakataon pa ngang umulan at gininaw ako papadudot. Kaya sinubukan kong magmakaawa kay Joey. Pero hindi siya naawa noon sa akin. Dahil doon ay napilitan na lamang kong umalis at pansamantalang nakitira sa aking tiyahin. Papadudod, sinubukan ko pang makipag-ayos noon kay Joey pero naging matigas na siya sa akin sa pagkakataong yon. Bukod sa nagbanta siya sa akin noon, napapatayin na niya ako. Kaya hindi na rin ako nagpumilit pa na bumalik. Pero syempre nasasaktan ako sa pagtataboy sa akin ni Joey dahil mahal ko pa rin naman siya. Samantala upang maibsan ang lungkot na nararamdaman ko ay muli ako nagtrabaho at bumalik sa clan. Doon ko naman nakilala sa clan si Rex, isang barangay tanod at binata. Naging textmate kaming dalawa hanggang sa nauwi sa pagkakaibigan. At dahil sa madalas niya akong ayain noon na lumabas para mamasyal at kumain, ay unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya. Papadudot, mabait kasi si Rex at hindi malabong mahalin. Pero isang araw ay isang sorpresa ang nangyari sa aming dalawa. Bakit sa hinaba-haba ng panahon binata ka pa rin? Usisa ko sa kanya habang nilibre niya ako noon sa isang fast food. Ang totoo niyan ay marami na siyang nakwento noon sa akin tungkol sa buhay niya. Pero na-curious ako noong malaman kong isang beses lang pala siyang pumasok sa isang relationship pero nag-failed. Hindi ka rin interesado sa akin no? Panunubok niya sa akin. Curious lang ako, bakit? Pihikan ka ba? O sabihin na natin natatakot ka magmahal kasi nasaktan ka na dati.
usisa ko pa. Agad na sumagot si Rex sa akin. Hindi naman ako pihikan at lalong hindi ako balat sibuyas. Siguro hindi ko pa nakikita noon ang babaeng magpapatibok sa puso ko. Pero alam mo ba, Nova? Nararamdaman ko na malapit na ako maging taken. Nakita ko na kasi ang babaeng magpapatibok sa puso ko. Nakaramdam naman ako ng excitement sa sinabing yun ni Rex. Talaga? Sino? Ako? Oo, ikaw. Nagulat ka ba? Napangiti lamang ako. Sa totoo lang hindi ako nagulat. Bakit? Matagal ko na kayang nararamdaman na may gusto ka sa akin, kaso sinusumpong ka lang ng pagkatorpe. Sabi ko pa sa kanya. Talaga, ano ba yan? Alam mo ba, namumroblema ako kung paano ko sasabihin sa'yo na mahal kita. Yun pala, matagal mo nang alam yun. Natatawa niyang sabi sa akin. Rex, kaming mga babae malalakas ang pakiramdam. Kayong mga lalaki hindi makakapagtago ng lihim sa amin. Lalo na kung tungkol sa pag-ibig. Wika ko naman. Ngayong alam mo na, may pag-asa ba ako? Seryoso at nahihiyang tanong niya sa akin. Siyempre naman oo. Kung gusto mo sagutin na kita ngayon, ang sabi ko pa sa kanya. Talaga sigurado ka? Hindi pa ako nanliligaw sa iyo Mahina akong tumawa sa kanyang sinabi. Hindi ka pa ba nanliligaw ng lagay na yan? Hay nako, basta sinasagot na kita. Grabe, ang bilis naman. Gulat na gulat niya ang wika sa akin. Isipin mo, papahirapan pa ba natin ang mga sarili natin samantalang nagmamahalan naman tayo? Teka, ayaw mo ba? Agad namang sumagot si Rex sa aking sinabi. Ano ka ba, syempre gusto ko. I love you, Nova. Wika pa niya sa akin sabay halik sa aking noo. Papadudot, naging mabilis na nga ang mga pangyayari at hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at sinagot ko naman noon si Rex. Sa kabilang banda ay hindi naman ako nagsisi dahil naging masaya naman ako sa piling niya. At dahil nga kay Rex ay nakalimutan ko kagad si Joey, samantala isang araw may sinabi sa akin ang aking boyfriend. Nova, total naman ay pareho na tayong nasa hustong gulang. Aayain sana kitang sumama na sa akin. Ang sabi niya sa akin habang naglalambing. Gusto mo magsama na tayong dalawa? Tanong ko sa kanya. Oo, magsama tayo bilang mag-asawa. Nova, nangangako ako sa iyo na magiging mabuti akong asawa sa iyo. Paniniguro ko yan. Ano, gusto mo bang makasama ako? Pumayag na ako sa kanyang gusto. Siyempre naman oo, Rex, matagal ko nang gustong sumama sa iyo. Salamat, Nova. Huwag kang mag-alala, kapag nakaipon na ako ng pera ay pakakasalan kita sa simbahan. Mahal na mahal kita, ang wika niya. Rex, paano naman ang anak ko? Seryoso kong tanong sa kanya. Tanggap ko ang anak mo at handa akong maging ama kay Ron. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Kung sakaling ibibigay na ng dati mong asawa si Ron sa atin, ako nang bahala sa kanya. Palalakihin ko siyang parang tunay kong anak. Sabi pa niya. Salamat Rex grabe. Napasaya mo ko ngayong gabi. Kaya bukas ng umaga, mag-impake na kayo kasi sa akin ka natitira. Nilambing ko naman ang aking pinakamamahal na lalaki. Rex, nagpapasalamat ako sa iyo at dumating ka sa buhay ko. I love you. Mahal din kita, Nova. Sabi rin niya sa akin na siyang nagpasaya ng gabi ko. At yun nga, papadudot, pagkatapos noon ay nagsama na kami ni Rex. Sa kasalukuyan ay 5 taon na kaming nagsasama at nabiyayaan na rin kami ng isang anak. Isang malusog at cute na baby girl. At tungkol naman sa pagsasama namin ni Rex ay masasabi ko na sa araw-araw na lumipas ay masasabi kong mas minahal namin ang isa't isa. Papadudot, bago ko putulin ng sulat ko ay nais ko sanang sabihin kay Joey na nagpapasalamat ako sa kanya dahil sa pagtaboy niya sa akin. Kung hindi dahil doon ay hindi ko makikita ang tunay kong kaligayahan.
At tungkol naman sa mga kaanak ko sa Bawan City, lalo na sa aking lola. Sana'y mapatawad ninyo ako kung hindi na ako nakakapunta at nakakadalaw pa sa inyo. Pero kahit na ganoon ay hindi ko pa rin kayo nakakalimutan at mahal na mahal ko kayo. At para naman kay Rex, ikaw ang pinaka magandang regalo na ibinigay sa akin ng Diyos. Sana'y huwag kang magbabago at patuloy mo kong mamahalin. Makakaasa ka naman sa akin na ikaw lang ang lalaking mamahalin ko at pagsisilbihan ko habang buhay. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang aking sulat. Pakibati na lamang ang Sarmiento family at sa mga taga Santa Maria, Bulacan. Number 1 kasi ang programa mo sa lugar namin at halos lahat ng kakilala ko ay nakasubscribe sa Papa Dudut YouTube channel. More power po sa inyo and God bless. Lubos na nagpapasalamat, Nova. Hindi naman masamang sumali sa mga clan o sa mga grupo. Kalayaan din naman kasi nating magkaroon ng social life. Pero kung napapabayaan mo na ang pamilya mo, lalo na ang anak mo, dapat ka nang huminto at mag-isip-isip. Palagi mong uunahin ang kapakanan ng iyong pamilya. Magkaroon ka ng sapat na oras para sa kanila. Nakakalungkot na yung kawalan mo ng oras sa iyong pamilya ang siyang naging dulot kaya naghiwalay kayo ng asawa mo. Sa mga kastorya natin na nakikinig ngayon, tandaan natin na ang pamilya pa rin ang siyang top priority natin sa buhay. At para naman sa iyo, Nova, masaya kami dahil kahit papaano masaya na rin ang iyong buhay kasama ng iyong bagong pag-ibig na nauunawaan ka ng lubos. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Hanggang sa muli mga ka-online, mga kastorya, huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.